Hello, Sagittarius, Sun Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Sag. O na mensahe po ninyo ay King of Wands. Ayan. So this is about leadership, no? This is very you. Ikaw na ikaw ito. You're going to embody the energy of one's energy sa ngayon. Very fiery energy, no? So, siguro ang iba sa inyo baka kayo ay mapopromote, no, into a leadership role. Maaari din na ang iba sa inyo talagang definitely mararecognize na ng mga boss ninyo, ng employer ninyo, yung inyong galing, yung inyong potential, no, na pwede kayo maging isang wise and an excellent leader. So, kaya maaring ibibigay sa iyo, no, yung isang leadership role dito. Kaya congrats. So, what else? We have Knight of Cups. Ayan. So, may offer naman dito, no? Kung dito may offer ng trabaho, offer ng promotion, dito magkakaroon din kayo ng offer of love, no? For some of you, baka single pa kayo at baka kayo ay merong liligawan or baka meron manliligaw sa inyo. So, depende sa inyong sitwasyon, ano? Pwede rin na ang iba sa inyo rito baka magpo-propose, may marriage proposal para sa iba sa inyo. So, this is really good. This could also be apology. Baka meron ditong mag-approach sa inyo at magsusorry, no? Kung meron mang pagkakamali sa iyo, baka sa ngayon naisip niya na it's about time na para mag-apologize siya sa iyo. We have 9 of Swords. Ayan. So, may pinaproblema ang iba sa inyo rito, no? Nalilito kayo, naguguluhan. So, probably, baka related ito dito kay Knight of Cups, no? Possibly, ang kinagugulo ng isip ninyo, if you're going to push through with your plans, magpo-propose na ba ako or hindi? Magsasorry na ba ako or hindi? So, probably, no? Related yan since magkatabi yung dalawang ito. At, naguguluhan kayo, no? Maybe, ang iba, nabibigatan na sa pag-iisip, nabibigatan na yung dibdib, yung ganon. Mabigat sa dibdib ninyo na may kaaway, na may hindi kabate. Alam ninyong may hindi kayo pagkakaintindihan with someone. So, nabibigatan din na ninyo loob. At the same time, parang iba din sa inyo, parang mabigat din sa loob ninyo na mag-sorry pa, no? So, pwedeng yun ang kinagugulo ng isip ninyo rito. So, pag-isipan ninyo mabuti, okay? Pag-isipan ninyo mabuti, tignan ninyo kung ano yung mas makakagaan, no? Ano yung mas mabuti ninyong gawin para ma-relieve ang kahit anumang bigat na nararamdaman ninyo. Okay? So, we have strength. Ito yung kailangan ninyo, inner strength, no? Lakas ng loob, yan ang kailangan ninyo. Either way, yan ang kailangan ninyong gawin. Diba? Itutuloy ninyo or hindi. Diba? Kailangan ninyo na lakas ng loob dyan para harapin ninyo kung ano yung mga, para maharap ninyo squarely kung ano yung mga consequences ng inyong decision dito. Magpupush through kayo or hindi. Diba? Both of them needs your inner strength. Okay? Kaya yun ang kailangan ninyong gawin. So, what else? We have 6 of Wands. Ayan. So, this is really good, no? Tagumpay ito eh. So, maaring yung tagumpay na ito, pwedeng sa trabaho, sa career, sa negosyo. Yun. Pwedeng sa pinagsisikapan, pinagtatrabahuan ninyo rito, na pwedeng may promotion kayo dyan, pwedeng may pay raise kayo dyan, pwedeng mag-grant kayo ng scholarship, pwedeng mabigyan kayo dyan ng extra mga benefits, no, sa trabaho, pwedeng ganon. You will be on the spotlight, magiging sikat ka dyan, no? Since mara-recognize yung galing mo, yung job well done na ginawa mo, so marami na mas makakakilala sa'yo, diba? On a different scenario naman, pwede naman na yung tagumpay na to could be related to this. Baka kung anong pinoproblema ninyo rito, baka yan ay masosolve ninyo din.
sa ngayon. Baka din magkaroon na din kayo ng kalinawan sa inyong isipan. Maybe one morning, pagising ninyo, magagaan na yung inyong pakiramdam. Kasi you'd be able to figure out what is the best thing to do dyan sa kung ano man ang dahilan ng inyong pananakit ng ulo, hindi na kayo nakakatulog na maayos, hindi kayo nakakakain na maayos, hindi kayo nakakapag-focus. No? So, maybe, no, yung tagumpay na yan is also about this. No? Na one day, you will gain that clarity and you will be able to resolve kung ano man ang pinoproblema ninyo dyan. So, tingnan natin kung ano mga mensahe ninyo pagdating naman sa usaping puso. Love life. Life is a series of constantly shifting cycles. That's very true. Diba? Umiikot, no? Umiikot, nagbabago. Lahat nag-evolve, no? Even tao, mga sitwasyon, mga bagay, diba? Everything changes. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Ayan. So, kasi nga, everything changes in a second. Ito na lang ang constant thing, no, sa world, sa mundo, ang pagbabago. Kaya kung pipigilan natin ang pagbabago, 'di ba? Even sa mga relationship dynamics natin, sometimes kailangan natin may baguhin para ma-improve ang anumang klaseng relationship natin. Kailangan natin na sumabay na lang sa agos ng buhay, 'di ba? Kasi kung kukontrahin natin ang mga pagbabago, mas lalong may stuck tayo, mas lalong hindi bubuti ang ating sitwasyon. 'Di ba? Kaya mas magandang sumabay na lang tayo sa agos ng buhay. Okay? Just go with the flow at sumunod tayo doon sa guidance ng Divine Universe, which is coming through our intuition. Okay? Lagi natin papakinggan yung inner voice natin, yung intuitive messages na binibigay sa atin. Kasi that's going to lead us, no, to where we need to be. So what else? You may not always understand why certain things happen. However, there's always a higher purpose to the events in your life. Diba? Kaya nga minsan, wag na nating anuhin, may mga pangyayari sa buhay natin na nalilito tayo, diba? Hindi natin maiintindihan, marami tayong question mark. Bakit nangyayari sa akin to? Bakit ngayon? Bakit dito? Bakit sa akin? Diba? May mga ganun tayo paminsan eh. Pero, the more na iniisip natin ganun, mas lalo tayo na-stress, hindi ba? Diba? Kaya intindihin natin, let's always remember na everything that happens is for a reason. There is a valid reason for everything na nag-unfold sa mundo, sa buhay natin. Kaya, sometimes wag na nating alamin, wag na nating diskubrehin, let's just embrace it. Wag na nating itanong sa universe kung bakit, kung bakit sa'yo, bakit ngayon, diba? Hayaan na natin. Let's just allow the destiny to unfold organically. And sumabay na lang tayo sa agos ng buhay. That way, mas stress-free tayo. Diba? Mas makakahinga tayo ng maluwag. Diba? Hindi tayo mag-worry, hindi tayo magre-resist, hindi tayo may stress, in other words. Diba? If we are just going to allow life to unfold organically. So, through turmoil, a blessing will soon be revealed. Ayan. So, kahit sa mga kaguluhan yan, no, nangyayari sa buhay natin, mga challenging situations, may rason yan kung bakit nangyayari. No? And sometimes we don't need to know the reason why, bakit nangyayari yan. Diba? Kailangan lang natin na hayaan na lang natin, let them be, let it be, at magtiwala lang tayo, no, na lahat nangyayari sa buhay natin, that's part of the divine plan. No? That is part of our soul's journey. Kaya, let's just allow it to happen. Okay? So, what else? Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. Ayan. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Ayan. So, kasi hindi rin makakatulong ito sa atin, 'di ba? Mas lalo lang bibigat, no, yung dibdib ninyo kung iha-harbor niyo yung resentments, yung mga sama ng loob, yung pain, 'di ba? Hayaan na natin na lumipas ang mga 'yan, 'di ba? Wag na nating
wag na nating i-harbor sa puso natin yan. Let it go. Diba? I-release na lang natin yan. At we just need to move on. Okay? Kailangan na lang natin na mag-move on. Kailangan na lang natin ay embrace natin kung ano mga susunod na pangyayari. Diba? So, tingnan natin kung ano naman ang mga mensahe ninyo pagdating sa money, career, and finances. We have job offer. Ayan. So, napakaganda. Very optimistic energy. So, siguro ang iba sa inyo naghahanap ng trabaho. Baka meron na kayong in-applyan trabaho. So, eto na. Maaring kung ano man ang ina-applyan ninyo, i-offer na yan sa inyo. Ibibigay na yan sa inyo. No? So, nasa sa inyo na lang. Diba? Yun na lang ang pag-iisipan ninyo. Diba? Kung ito nga ba talaga ang gusto kong trabaho, in-applyan ninyo, ino-offer na sa'yo. Diba? We have overtime. Be careful, okay? Be careful, Sagittarius, sa pag-overtime. Kasi, baka maano naman kayo, ma-addict kayo sa kaka-overtime, no? Pwedeng ginusto ninyo to na mag-overtime kayo for extra money, for extra earning. Pero, make sure na meron pa rin kayong oras para sa sarili ninyo. Meron ka pa rin oras sa pamilya mo. Meron ka pa rin oras sa pagpapahinga, 'di ba? Pag-aalaga ng inyong well-being, yung gano'n, no? So, walang masama mag-overtime, but kailangan aware kayo, 'di ba? Na mayroon pa rin kayong ibang bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Kaya kontrolin pa rin, no? Kontrolin kung hanggang ilang oras lang or ilang araw lang ang pwede ninyong i-overtime, 'di ba? So, we have unexpected income. Wow. So, pwede, no? Yung overtime ninyo yan ang unexpected income ninyo. Kasi, pwedeng hindi naman talaga kayo madalas mag-overtime or baka sa trabaho ninyo, hindi naman talaga kalakaran ang pag-overtime. Pero for some reason, maaaring merong hinahabol ang department ninyo, di ba? May hinahabol na deadline, yung gano'n, kaya pwede, no, na ma-offeran kayo na mag-overtime kayo. And that is your unexpected income. Kasi hindi yan kasama doon sa regular pay na nare-receive ninyo, hindi ba? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.